Hinubad ni Brian ang suot na jacket at ibinarabal sa mga balikat ni Anne. Napalingon sila nang may marinig na papalapit na mga yabag. Nakabalik na si Francis at may kasama itong dalawang lalaki. Hindi niya nakita ang mga ito kanina. Mga kaibigan ko, si Ryan at si Gabo, pakilala ng lalaki sa mga kasama. Hindi niyo sila nakitang umakyat kanina kasi nauna na sila. Si Gabo ang may-ari nitong yate. Nakangiting saad nito. James Brian Esquivel. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Nakangising sabi ni Gabo. Anong ibig mong sabihin, Gabo? Isang Esquivel si Brian? Naguguluhang tanong nito sa kasama. Tanga ka ba, Francis, o nagtatanga-tangahan? Isang ginto ang nakasakay ngayon sa yate ko. Anito at humahalakhak. Natakot si Anne kaya dumikit siya kay Brian na hinapit naman siya palapit dito. Ibig mong sabihin ay isang Esquivel si Brian? Paano nangyari yun? Kala ko ba magkapatid kayo? Takang tanong ni Francis sa kanila. Pero sa kanya nakatingin. Hindi kami magkapatid. Mag-asawa kami. Si James Brian ang sumagot nang maramdaman na natatakot na siya sa mga nangyayari. Kumusta ka na, Gabo? Seryosong tanong nito sa lalaki. Dati ay hindi mabuti, Brian. Pero ngayon ay mabuting-mabuti lalo na at makakaganti na ako sa ginawa mo sa akin. Tugon nitong biglang bumalasik ang anyo. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ng asawa sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Gabo? Nagtatakang tanong ni Francis. James Brian Esquivel ang pangalang hindi ko malilimutan dahil inagaw niya sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. Sagot nitong hindi inaalis sa mga mata kay Brian. Hindi ko inagaw sa iyo si Elisa, Gabo. Siya ang lumapit sa akin at sinabi na wala kayong relasyon. Hindi ko ugali ang pumatol sa mga babaeng alam kong may karelasyon. Tiimbag ang natura ng asawa niya. Huwag na tayong maglokohan dito, Esquivel. Ngayon mo pagbabayaran ang mga ginawa mo sa akin. Anong kailangan mo, Gabo? Tanong ni Brian. Ngayon lang niya narinig ang ganoong tono ng boses nito. Kalmado pero marinig ang galit. Hindi naman siguro masakit sa bulsa nyo kung ipatutubos ko kayo ng 20 milyon sa pamilya mo. Ngising aso na sagot nito. Gabo, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Kikidnapin natin ang dalawang to? Ani ni Francis. Siguradong sigurado ako, Francis. Hindi kawalan sa pamilya nila ang ganoong halaga. Kung ganon, pwede kong matikman ng walang kahirap-hirap si Anne. Sabi nitong nakangisi na. Nahintakutan naman ang babae at lalong sumiksik kay Brian. Kung ganoon, kaya nandito ang dalawang ito ay dahil sa pinagnanasaan mo ang asawa ni Esquivel? Paniniguro ni Gabo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may kasamang mali siya. Well, maganda talaga ang taste mo, Esquivel. Hindi ako magtataka kung bakit pinilit pang hiramin itong si Francis ang yate ko para lang sa asawa mo. Ibibigay ko kahit magkano ang gusto nyo. Basta huwag nyo lang idamay ang asawa ko. Galit na sagot ni Brian. Lumapit si Francis sa kanya. Alam mo bang unang kita ko pa lang sayo sa tabing dagat ay gusto na kitang matikman? Bulong nito malapit sa tenga niya. Hayop ka, Francis. Akala ko ay mabait ka. Napakasama mo pala. Galit na bulyaw niya rito. Humalakhak lang ito at ikinatayo ng balahibo niya. Parang gusto na niyang umiyak. Kasalanan niya kung bakit nasa ganoong estado sila ni Brian. Subukan yung kantiin ng asawa ko at isinusumpa kung kahit saan kayo magpunta ay hahanapin ko kayo. Matigas na pahayag ni Brian. Tumaba ang puso niya sa narinig mula rito. Huwag kang magwala, Esquivel. Hindi ko ugali ang tumikim ng pinagsawaan mo na. Hindi ako kagaya mo. Mabangis na balik nito. Pero Gabo, akala ko ba ibabalato mo sa akin si Anne? Reklamo ni Francis. Ano ang mas gusto mo? Pera o ang babaeng pinagsawaan na? Namula naman ang babae dahil sa sinabi ni Gabo. Kung alam lang nito ang relasyon nila ni Brian ay baka pagtawanan pa sila nito.
Brian, idaong mo ang yate sa kabilang isla. Utos nito sa lalaki. Doon nating tatawagan ang pamilya ng Esquivel. At doon din natin hihintayin ang magiging pera natin. Ngising-ngisi ito habang nakatingin sa kanila. Brian, anas niya. It's okay, sweetheart. Just trust me. Bulong nito sa kanya at dahil doon ay bahagya siyang napanatag. Pagdating sa kabilang isla, dinala sila ng mga lalaki sa isang malaki at lumang warehouse. Ipinasok silang dalawa sa isang kwarto na walang laman. Kulob iyon at walang makikita kahit isang bintana. Diyan na kayo mamatay kung hindi magbibigay ng pera ang pamilya mo, Esquivel. Pahayag ni Gabo. Paano kung hindi magbigay ang pamilya niyan? Malalaman na ako ang huling kasama nila at baka sumabit ako. Kinakabahang saad ni Francis. Huwag kang mag-alala, Francis. Hindi kita ilalaglag. Sagot nito bago sila tinalikuran at sinundan ito ng mga kasama. Nang silang dalawa na lang ang naiwan doon ay nagkatinginan sila. I'm sorry. Kagat-labing sabi ni Anne. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyayari sa kanila. Mainit sa loob ng silid dahil walang ventilation doon. Idagdag pang suot niya ang jacket ni Brian na lalo siyang naiinitan. For what? Tanong nito habang lumalapit sa kanya. Kung hindi dahil sa akin ay wala sana tayo dito. Sa halip na sumagot kaagad ay tinaas nito ang mga kamay at hinawakan siya sa magkabila niyang balikat. Maingat na inalis nito ang jacket mula sa katawan niya. Inilatag nito iyon sa maruming sahig at naupo. Tinapik nito ang espasyo sa tabi nito. Hudyat na pinauupo siya. Tumalima siya at hinubad ang high-heeled sandals. Napagod ang mga paa niya sa ginawang paglakad kanina mula sa yate hanggang dito sa bodega. Paano kung hindi magbigay ng pera ang pamilya mo? Kinakabahang tanong niya. Hindi talaga sila magbibigay. Sagot nitong sigurado sa gagawin ng pamilya. Ano? Oh my God, mamamatay tayo dito. Napatawa ito. Hindi ko alam na takot ka palang mamatay. Saad nito na hindi mapigil ang pagtawa. Hindi ako takot mamatay. Ayokong mamatay na hindi man lang nahahalikan. Huli na nang napagtanto niya ang nasabi. Namumula ang mukha niya nang tingnan ang ngiting-ngiting lalaki. Akala ko ba nahalikan ka na? Anito nang aasar. Ano bang pakailam mo kung nahalikan na ako o hindi? Asik niya. Gusto mong iparanas ko sa'yo? Tila nakahanap ito ng laruan kung asarin siya. Sosoplahin na sana niya ito nang biglang magbago ang kanyang isip. Paano nga kung mamatay na sila roon? Wala naman sigurong masama. Mahal na niya ang asawa kahit hindi siya sigurado sa nararamdaman nito para sa kanya. Ang importante ay ang taong mahal niya ang magiging first kiss niya. Alam mo tama ka. Sang-ayon niya. Sabay harap dito. Nakita niyang nagulat ito. What do you mean? Hindi ko pa nga nararanasang mahalikan. Okay lang siguro kung ikaw ang magiging first kiss ko, di ba? Are you serious? Bulong nito. Nakita niya ang pinaghalong alinlangan at tuwa sa mga mata nito. Yes, kiss me Brian. Ngumiti siya pero hindi niya sigurado kung ngiti nga ba o ngiwi ang kanyang ginawa. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Anne nang makita niyang titig na titig ito sa kanya habang papalapit ang bibig nito sa naghihintay niyang mga labi. Ilang pulgada na lang ang layo niyo nang pigilan niya ito. Wait! Huminto naman ang lalaki na parabang expected na ang kanyang gagawin. Pero hindi pa rin ito inilalayo ang mukha sa kanyang mukha. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Change your mind? Nakakalokong sabi nito. Napalunok siya. Pwede bang ako na lang ang hahalik sa'yo? Pumikit ka na lang? Nahihiyang pakiusap niya. Hindi kasi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. At least kung siya ang hahalik habang nakapikit ito, ay hindi masyadong awkward para sa kanya. Hindi na to makikita ang magiging reaksyon niya. If that's what you want, nakangiting tura nito saka pumikit. Huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang inilalapit ang mga labi niya sa namumulang bibig nito. Nagtagpo ang kanilang mga labi.
Ngunit dahil hindi niya alam ang gagawin ay basta lang niya idinikit ang mga labi sa mga labi nito. Hindi naman ito gumagalaw. Hinihintay ang iba pa niyang gagawin. Naalala niya ang mga napapanood sa TV kaya bahagya niyang ibinuka ang bibig at sinakop ang pang-ibabang labi nito. Nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan sa magkabilang balikat at ilayo. Why? Mali ba ang ginawa ko? Did I hurt you? I'm so sorry. Hinging paumanhin niya. You did it right, sweetheart. You did it so damn right. Bulong nito habang ang isang kamay nito ay gumagapang patungo sa kanyang batok. Brian, mahinang tawag niya. Subalit magkadikit na ang kanilang mga labi. Hindi na siya nakapagsalita. Dinampi-dampi lang nito ang labi sa kanya. Pakiramdam niya ay may kulang pa kaya sinakop niya ulit ang pang-ibabang labi nito. Napaungol si Brian sa kanyang ginawa. Maya-maya ito na ang nananalakay sa mga labi niya. Naramdaman niyang pumasok ang dila nito sa loob ng kanyang bibig at nagsaliksik doon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya nang biglang hapitin ito papalapit at yakapin. Luella, that's great. Anas nito malapit sa kanyang tainga. Thank you. Hindi pa natatapos ang sasabihin niya nang muli nitong sakupin ang kanyang mga labi. Tinugon niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Tila hinahanap-hanap kaagad nila ang pangungusap ng kanilang mga labi magmula nang malasap ang unang halik nila. Kung hindi pa nila narinig ang pagbukas ng pinto ng silid ay hindi sila maghihiwalay. Nakita nilang pumasok si Gabo kasama ang dalawa pang lalaki. Iniyakap sa kanya ng asawa ang isang braso nito, isiniksik naman niya ang katawan dito. Bago tuluyang makalapit sa kanila ang tatlo ay binulungan pa siya nito. Are you satisfied with my kiss? Ready to die? Hindi niya alam kung seryoso ito o hindi sa sinabi dahil nakatingin siya sa tatlong lalaki. Pero nakuha pa rin niya ang tumango. I'm not satisfied and I still want more. Patuloy nito. Bigla siyang napalingon dito. And you're not allowed to die. Kahit nasa bingit sila ng kamatayan ay nakaramdam siya ng sobrang kilig sa sinabi nito. Esquivel, nakausap ko na ang pamilya mo. Hindi naman pala sila mahirap kausap. Nakangising pagbibigay alam ni Gabo. Talaga bang ibabalik natin ang dalawang to kapag naibigay ang pera? Tanong ni Francis. Pag-iisipan ko pa. Baka naman pwedeng ibalato mo na sa akin si Anne. Nakangisi ring saad nito. Nakaramdam ng takot ang babae kaya lalo pa siyang nagsumiksik sa katawan ng asawa. Bakit hindi? Ani ni Gabo. Nakita niyang lumawak ang ngisi ni Francis at tiningnan siya ng may pagnanasa. Brian, natatakot na bulong niya. Hush, sweetheart, I'm here. Anito sa kaniyakap siya ng mahigpit. Matagal ko nang pinag-iisipan kung paano ako makakaganti sa iyo, Esquivel. Marahil ay ito na ang tamang pagkakataon. Pahayag ni Gabo. Subukan mong galawin kahit dulo ng daliri ni Luella. And I swear to God I will kill you. Nagagalawan ang mga ugat ni Brian sa panga sa pagpipigil na kumawala ang galit. Brian! Takot na sabi niya nang makita na binunot ni Gabo ang baril sa likod ng pantalon nito. Kung unahin na kaya kitang patayin ha? Matigas na saad nito saka itinutok ang baril sa kanila. Pero parang mas gusto ko ng kakaiba ngayon. Ngumisi ito. Hindi ko ipatitikim kay Francis ang mahal mong asawa. Gabo naman. Reklamo ni Francis. Manahimik ka dyan, Francis. Kapag nakuha natin ang pera, marami kang pwedeng pagsawaan na babae. Kung ganon, ano ang gusto mong gawin? Anito. Ngumisi ang kausap. Gusto ko manood ng live show. Ngayon din. Anong gusto mong mangyari, Gabo? Ani ni Brian na lalong humigpit ang yakap sa kanya. Kung ayaw mong pagsawaan ni Francis ang asawa mo, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Deklara nito bago niyaya ang dalawang kasama papunta sa kabilang gilid ng kwarto at naupo sa sahig. Parang manonood ang mga ito ng sine. No! Galit na sagot ng kanyang asawa.
Kung barilin na kaya kita, hahayaan kong tikman ni Francis ang asawa mo pagpatay ka na. Mas gusto mo ba yon? Pagalit na saad nito. Patayin mo na ako, pero hindi ko gagawin ang ipinagagawa mo. Ah, ganon. Tumayo ito at itinutok ang baril kay Brian. Biglang natakot si Anne sa gagawin nito kaya nagsalita na siya. Sandali! Napatingin sa kanya ang mga lalaki. Pero hindi niya iyon pinansin. Gagawin na namin ang gusto niyong mangyari. Matatag na saad niya. What are you saying, Luella? Gulat na tanong ni Brian sa kanya. Baka patayin ka nila kapag hindi natin iyon ginawa. Nakita niyang bumalik si Gabo sa pwesto nito. Kung ganon, simulan na ninyo, utos nito. Pero nakatutok pa rin ang baril sa kanila. But Luella, bago pa natapos ng asawa ang sasabihin ay siya na ang unang humalik dito. You're trembling. Una nito nang maramdaman ang panginginig ng mga labi niya. I'm okay. Gawin na natin kung ano ang gusto nila, baka patayin ka nila. Damn. Mahinang mura nito sa kasinakop ang mga labi niya. Huwag mo nalang isipin na may nanonood sa atin. Bulong nito. Kahit na hindi niya alam kung magagawa niya iyon ay tumango na lamang siya. Matagal na naghahalikan lang sila habang magkayakap. Ano ba? Hanggang halikan na lang ba ang gagawin niyo? Sigaw sa kanila ni Gabo. Shit, I'm so sorry Luella. Let's just stop this. Mahinang sabi ni Brian. No, okay lang ako. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa'yo, Aniya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang isang kamay sa loob ng t-shirt nito at hinaplos ang dibdib nito. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Pero mas gugustuhin na niyang gawin ang pinag-uutos sa kanila ni Gabo kaysa may masamang mangyari sa asawa. Luella. Daing nito. Hindi na ito nakakapigil ang magpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay bumaba na ang labi nito sa panga niya pababa sa kanyang lieg. Nagiinit na ang kanyang pakiramdam. Nawala na sa isip niya na may 3 lalaking nanonood sa kanila. Brian. Ngayon ay siya naman ang dumadaing. Lalo na nang haplusin ng asawa ang kanyang dibdib. Muli nitong ibinalik ang labi sa mga labi niya. Nararamdaman niyang ibinaba nito ang strap ng kanyang damit at tuluyang sinakop ng kaliwang kamay nito ang kanang dibdib niya. Napaungol siya sa ginawa nito. Pareho silang nadadarang nang makarinig sila ng sirena ng paparating na police cars. Bago pa makawala ang 3 ay nahuli na ang mga ito ng mga alagad ng batas. Binigyan muna ni Brian ng makaubos hiningang halik ang asawa bago nito inilayo ang sarili at inayos ang strap ng damit niya. Tumayo na sila pareho. Pero bago siya makakilos ay yakap na siya nito ng mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi dumating ang mga pulis. Humihingal na saad nito. Huwag kang mag-alala. Wala nang mangyayaring masama sa ating dahil ligtas na tayo. Nakangiting tugon niya. Walang ideya kung bakit iyon nasabi ng lalaki. Naramdaman niyang yumuyugyog ang mga balikat nito dahil sa pinipigil na tawa. Bakit parang sobrang natuwa ka naman yata? Curious na tanong niya. Kasalanan mo, sweetheart. Lagi mo na lang akong pinatatawa sa mga ginagawa at sinasabi mo. Nakatawa pa rin na tugon nito. Anong tingin mo sa akin, clown? Bahala ka na nga dyan. Naiinis na singhal niya sa katinalikuran ito. Ngunit hindi pa siya nakakaisang hakbang ay nakaharap na ulit siya kay Brian at sakop ulit nito ang labi niya. Hindi pa sana siya nito titigilan kung hindi lumapit ang police officer sa kanila. Nang matapos ang mga tanong ay pinauwi na sila. Bumalik na sila ng Maynila sakay ng private chopper ng mga Esquivel. Pagdating nila sa mansyon ng mga Esquivel ay sinalubong sila ng 2 matanda. Makikita pareho sa mukha ng mga ito ang pag-aalala. Ayos lang ba kayo mga apo? Tanong ni Lolo Nicanor samantalang si Lolo Ipeng ay nakayakap ng mahigpit kay Anne. We're fine, Lo, sagot ni Brian. Iha, buti naman okay na kayo. Pinag-alala mo akong masyado. Saad ng kanyang lolo pero nakangiti na ito nang lumayo sa kanya.
Okay na ako, Lo. Huwag na po kayong mag-alala. Aniya saka tumingin sa asawa na nakamata lamang sa kanila. Kung ganoon, pumasok na tayo sa loob at nang makakain na kayo. Ani ni Lolo Nicanor. Let's go, sweetheart. Aya ni Brian saka inakbayan siya upang sabay silang pumasok sa loob ng malapalasyong bahay. Nakita niyang nagkatinginan ang dalawang matanda at pareho ding napangiti. Nang matapos silang kumain ay pumasok na si Anne sa kwartong nakalaan para sa kanya. Expected na niya na malaki ang kwarto, pero hindi pa rin niya maiwasan na humanga nang makita iyon. Mint green ang kulay ng mga dingding pati kurtina. May isang napakalaking kama sa gitna ng silid. May sofa at personal fridge. Nang silipin niya ang banyo ay nakita niyang may jacuzzi. Naengganyo siyang magbabad kaya kaagad niyang binuksan ang gripo. Habang pinupuno ng tubig ang tub ay sinimula niyang maghubad. Naginhawaan siya ng sumayad ang katawan niya sa maligamgam na tubig. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nakababad sa tubig. Nang antukin siya ay sakalang niya naisipang umahon. Balot ang katawan ng tuwalya ay lumabas siya ng banyo at dire-diretso sa walk-in closet sa bandang gilid para kumuha ng isusuot. Muntik na siyang mapasigaw nang paglingon niya ay makita niya ang asawa na hubad-baro habang nakaupo sa gitna ng kama at nakasandal sa headboard. Nakangiti ito sa kanya. You look shocked, komento nito. But still sexy. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahan niyang tanong. Napahigpit ang hawak niya sa hugpungan ng tuwalya. Wala siyang suot na kahit ano sa loob niyon. And now you look scared. Lalong napangiting sabi nito. Why, sweetie? What are you doing here, Brian? Nagagalit-galitang usisa niya sa kanamaywang. Nakalimutan niyang tuwalya lang ang balot ng kanyang katawan. Napansin niyang napalunok ito habang nakatingin sa kanya. What do you expect? This is also my room. Anito sa katumayo. Namula siya nang makitang boxer shorts lang ang suot nito. Biglang pumasok sa isip niya ang muntik nang mangyari sa kanila sa lumang warehouse. Nanigas siya nang lumapit ito sa kanya. Dahil matangkad ay bahagya itong yumuko para magpantay ang kanilang mga mukha. Hindi siya humihinga habang hinihintay ang gagawin nito. Bakit ka namumula, Luella? Anas nito. Dahil napakalapit ng mukha nito sa kanyang mukha, ay ramdam na ramdam niya ang init ng hininga nito na dumadampi sa pisngi niya. Galing ako ng shower, kaya ako namumula. Tugon niya sabay baling ng mukha sa gilid para iwasan ang titig nito. Hinawakan nito ang baba niya at muling iniharap dito ang mukha niya. Really? Tanong nito habang titig na titig sa mukha niya. Nagtagal ang tingin nito sa labi niya saka ito muling napalunok. Marahil inaaalala nito ang pinagsaluhan nilang halik. Tinabig niya ang kamay nito at lumayo ng bahagya. Natatakot siyang hindi na naman niya mapigilan ang sarili at siya na ang humalik dito. Paano tayo matutulog? Hindi ka ba pwedeng matulog sa ibang kwarto? Napabuga ito ng hangin. Luella, alam ng lahat na mag-asawa tayo tapos maghihiwalay tayo ng kwarto? Gusto mo bang magwala ang dalawang matanda? Anito saka inilagay ang dalawang braso sa tapat ng dibdib nito. Iniiwas niyang mapatingin sa katawan nito kahit na sinasabi ng isip niyang tumingin. Kung sa bagay, sang-ayon niya nang maisip din ang kanilang mga abuelo. Tutal, sobra-sobra naman sa laki ang kama. Diyan na lang tayo pareho. Kung ganoon, pwede na ba akong maligo para makapagbihis at makapagpahinga ka na din? Napangiting tura nito at tiningnan siya ng malagkit. Na-conscious naman siya kaya napahawak siyang muli sa hugpungan ng tuwalya bago tumango. Nang pumasok na sa banyo ang lalaki, ay mabilis siyang bumalik sa closet para palitan ang kinuha niyang pantulog. Hindi niya alam na magsasama sila sa iisang kwarto kaya manipis na pantulog lang ang napili niyang kunin kanina. Pero kahit anong halukay ang gawin niya ay wala siyang makitang damit pantulog na medyo desente. Malamang ay ang kanyang biyanang babae na naman ang mga namili niyon habang wala sila. Sa huli ay pinili na lang niya ang pink teddy.
ternong spaghetti strap top at maikling shorts. Silk ang tela niyon kaya madulas at malamig sa katawan. Nang makapagpalit ay nahiga na siya patagilid sa kanang bahagi ng kama at itinaas niya ang kumot hanggang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Halos manigas siya nang lumundo ang kama ng sumampa roon si Brian. Tuluyan na siyang nanigas nang maramdaman niyang yumakap ito sa kanya mula sa likuran. Nagulat siya nang masuyong halikan siya nito sa leeg. "Relax, Luella, baka himatayin ka niyan." Bulong nito malapit sa tainga niya. "Brian," anas niya. Namangha siya sa hininga nitong tumatama sa kanyang balat. Nagpaubaya siya nang ibiling siya nito paharap dito. "Good night, sweetheart," mahinang sabi nito at inangkin ang kanyang mga labi. Buong puso na tinugon niya ang halik nito. Matagal na magkahugpong ang kanilang mga labi bago nito pinakawalan ang kanyang bibig. Hinapit siya nito ng mahigpit palapit dito. "Good night." Nakangiti niyang saad at yumakap dito na tila ba napaka-normal na sa kanya ang gawin iyon. Nakatulog sila ng magkayakap. Para kay Ann, iyon na yata ang pinakamahimbing niyang tulog. Nagising na lang siya nang naramdaman niya ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napabangon siyang bigla nang maramdamang wala na ang asawa sa kanyang tabi. Paglingon niya sa kanyang kanan ay may nakita siyang isang maliit na note. "Good morning, sleepyhead. I need to go to the office. I'll see you later, okay? Brian." Nang matapos basahin iyon ay sakalang niya naalala na kailangan na rin niyang pumasok sa trabaho. Bumangon na siya at pumasok sa banyo para maligo. Nakahinga siya ng maluwag nang sa kanyang pagbaba sa sala ay hindi niya nakita ang dalawang matanda. Hindi na niya kailangang magpaliwanag sa mga ito. Panigurado ay pipigilin siya ng mga ito at magtatanong kung bakit kailangan pa niyang pumasok sa trabaho. Nakangiti siya nang makarating sa restaurant. Sa guard pa lang ay binibiro na siya tinatawag na ma'am dahil sa asawa na siya ngayon ng kanilang boss. "Ann, kumusta ang maging asawa ng boss?" Nakangiting biro ng kaibigan niyang si Sam. "Ano ka ba naman, Sam? Tigilan mo nga ako." Nahihiyang saway niya. "Kumusta nga pala ang honeymoon?" Patuloy na biro nito. Namula naman siya dahil hindi niya alam ang kanyang isasagot. Kung alam lang ng mga ito na walang nangyari sa kanila ni Brian. Kung ano-ano ang mga tinatanong mo, pupunta na sana siya sa locker room para magpalit ng uniforme nang lumabas si Brian mula sa opisina. Hindi niya alam kung paano ito pakikiharapan kaya ang plano niya ay lampasan na lamang ito. Pero umikot ang paningin niya nang bigla siya nitong hapitin sa baywang at mainit na halikan sa labi. "Good morning, sweetheart," anas nito nang pakawalan ang kanyang labi. "Brian." Nanlalaki ang mga matang sabi niya. Hindi pa niya muling naibubuka ang bibig ay muli nitong sinakop iyon. "God, I can't get enough to your sweet lips." Nagulat siya nang marinig ang tukso ng mga dati niyang katrabaho. Lalayo na sana siya sa asawa pero hindi siya nito pinakawalan. Lalo pa siya nitong hinapit sa baywang at inharap sa mga empleyado nitong patuloy na nanunukso sa kanila. "Kayo," nakangiting paninita nito, "tigilan na ninyo yung iyang katutukso ninyo at namumula na ang asawa ko." Tumaba naman ang puso niya sa narinig. Hindi ito nahihiya na ipagsabi na asawa siya nito. "Oo nga, sir. Pwede na ninyong kagatin kasi para na siyang mansanas na pula." Patuloy na tukso ni Carlo. "Carlo, tumigil ka nga." Sita nito rito nang titigan siya ni Brian na tila baka kagatin nga siya. "Sige na, bumalik na kayo sa trabaho at magbibihis na din ako." Nang sila na lamang dalawa ang naiwan ay nagtatanong ang mga mata na tiningnan siya nito. "What?" Maang nausisa niya. "What do you mean magbibihis ka na din?" Kunot noong tanong nito. "Magtatrabaho na din ako. Wala naman akong gagawin sa bahay." Hinawakan siya nito sa braso at hinila papasok sa private office nito. "Luella, hindi ba napag-usapan na natin to? Bakit kailangan mo pang magtrabaho?" "Brian, anong gusto mong gawin ko sa bahay? Magbilang ng mga butiki?
Wala namang butiki sa sobrang linis ng mansion nyo. Nagbibirong tugon niya. Luella Ann. Medyo natahimik siya nang bigkasin nito ng buo ang pangalan niya. Mukha yatang hindi siya papayagan ng asawa sa gusto niya. Iniba niya ang taktika. Nakaupo ito sa gilid ng mesa nito habang siya ay nakatayo di kalayuan dito. Nilapitan niya ito at ipinulupot sa leeg dito ang kanyang mga braso. Kinabig naman siya nito palapit. Baka naman pwede mo na akong payagang magtrabaho dito sa restaurant, please. Paano ko ba mahihindian ang hiling mo kung ganitong paraan ang gagawin mo? Nakangiting tiningnan niya ito sa mga mata. Talaga? Payag kang magtrabaho ako ulit? Tumango ito. Yes, in one condition. Anong kondisyon? Magtatrabaho ka lang dito sa restaurant hanggat ako pa ang naghahandle nito. Pero kapag hindi na ako ang boss, aalis ka na din dito. Ganon? Saan ako pupunta kapag hindi na ikaw ang humahawak nito? Saka ano ang gagawin ko kung hindi ako magtatrabaho dito? Maang na tanong niya. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. You will come with me. Sasama ka sa akin kahit saan ako magpunta. Hindi ba pwedeng dito ka nalang mag-opisina? Parang batang pakiusap niya. Sweetheart, hindi lang ito ang kumpanya natin. Hindi pwedeng dito lang ako mag-focus. Kapag nakita kong maganda na ang takbo nito at may mga tao nang pwedeng pagkatiwalaan, kakailanganin kong ipaubaya ito at mag-focus sa ibang kumpanya na kailangan ng atensyon ko. Maayos naman itong restaurant kahit nung wala ka pa. Ikaw ang unang sumira nito nang makita nila na nakikipaghalika ka dyan sa tapat. Nakangusong hayag niya sa bayuko. Ayaw niyang makita nito ang nararamdaman niyang selos kapag naalala ang eksenang iyon. Hinawakan ng mga kamay nito ang magkabilang pisngi niya. Nagseselos ka? Nangaasar na tanong nito. Inililihis niya ang paningin dito bago sumagot. Bakit naman ako magsiselos? Kumawala siya mula sa pagkakahawak nito. Do you know that you're not a good liar? Ewan ko sa'yo. Iyon lang at lumabas na siya ng opisina nito. Bago pa niya maisara ang pinto ay narinig pa niya ang halakhak nito. Naiiling na napangiti na lang din siya. Hindi niya alam kung may maitatago pa siya sa asawa. Masyado siyang transparent pagdating dito. Hindi na malaya ni Luella ang pagdaan ng mga oras habang ginagawa ang nakagawian ng trabaho sa restaurant. Nang sumapit ang lunch break ay sabay na kumain ng mag-asawa maging sa merienda ay magkasama sila. Galing siya ng comfort room nang salubungin siya ni Sam at may sabihin sa kanya na hindi niya nagustuhan. Bro, bilisan mo at may pumasok na magandang babae sa office ng asawa mo. Sinong babae? Baka naman kaibigan. Binigyan mo lang ng mali siya. Bruha, iyon yung babaeng pumupunta dito dati nung hindi pa kayo kasalang gwapo nating boss. Baka naman may pag-uusapan lang. Mahinang saad niya pero nakaramdam na siya ng selos nang maalala ito ang babaeng kahalikan ng asawa. Naging girlfriend din kaya nito ang estranghera? Siguro nga, sang-ayon nito nang makitang sumama na ang mood niya. Ingatan mo yung asawa mo, Ann. Masyadong gwapo at nakakatakot na bigla na lang mawala. Iyon lang at iniwan na siya ni Sam. Hindi na naging maganda ang mood niya nang muli siyang bumalik sa trabaho. Nang hindi na niya matagalan ay pinuntahan na niya sa office ang lalaki. Akmang kakatok na sana siya nang maulinigan niya ang pinag-uusapan ng mga ito. James, honey, hindi ba sabi mo 1 year lang ang magiging kasal niyo ng babaeng iyon? Malambing na saad ng dalaga. Yes, but natigil ang pagsasalita ng Brian nang bigla na siyang halikan nito. Eliza, mahinahong saad niya, bago bahagyang lumayo sa babae. Ayaw niyang sumama ang loob nito kapag sinabi niyang wala na siyang balak hiwalayan ang kanyang asawa. Kahit alam nitong wala silang commitment sa isa't isa, ay ayaw pa rin niya itong masaktan. Samantala sa kabilang panig ng pinto naman ay napahugot ng hininga si Luella. Ito pala si Eliza, ang babaeng dahilan kung bakit kinidnap sila ng grupo ni Gabo. Gustong sumabog ng kanyang dibdib sa selos.
pero pinairal pa rin niya ang matinong isip. Ayaw niyang bigla na lamang magalit sa asawa ng wala namang sapat na dahilan. "Kiss me, honey. I miss you so much," maharot na sabi ni Eliza. Eliza. Muli hindi natapos ni Brian ang sasabihin dahil naglambitin na sa leeg nito ang babae at kinuyumos ng halik sa labi. Iyon ang eksenang inabutan ni Luella nang hindi na makatiis at tuluyang pumasok sa loob. Halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa nasaksihan. Ginawa niya ang lahat para hindi bumagsak ang kanyang luha, pero hindi siya sigurado kung naitago niya ang sakit na bumaka sa kanyang mukha. Lumunok muna siya ng ilang ulit bago nakapagsalita. "I'm sorry, nakakaabala ba ako?" Hindi niya alam kung ngiti o ngiwi ang naibigay niya sa mga ito. Nang makita niyang natulala ang asawa ay lalo siyang nasaktan. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng office. Nagtatakang sinundan siya ng tingin ng mga katrabaho nang makita siyang umiiyak. Hindi niya pinansin ang pag-uusisa ng mga ito. Mabilis siyang lumabas ng restaurant at pumara ng taxi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang nasa isip niya ay makaalis sa lugar na iyon at baka sakaling mabawasan kahit papaano ang sakit na nararamdaman niya. Sa kabilang banda ay napasabunot si Brian sa kanyang buhok. Kitang-kita niya ang sakit na bumaka sa mukha ni Luella, kaya hindi siya nakapagsalita. Dahil doon isang bagay ang naging malinaw. Mahal siya ng asawa at nasaktan ito sa inabutang eksena. Nang mawala ito sa kanyang paningin saka lang siya natauhan. "Luella, wait!" tawag niya. Akma sana siya nitong hahabulin pero nahawakan siya ni Eliza sa braso at pinigilan siyang lumabas ng opisina. "James, honey, why are you acting like that?" Galit na sita nito. "Look, Eliza, we already talked before we dated that there will be no strings attached between us. And before I got married to Luella, we formally broke up." Hindi niya maiwasan na magbago ang emosyon nang banggitin ang pangalan ng asawa. "Yes, but you told me that your marriage with her will last only for 1 year. Bakit parang iba ang dating kapag binabanggit mo ang pangalan ng babaeng yun?" "Yes, I said that. But I didn't tell you that we can get back together again. And besides, wala akong plano na hiwalayan ang asawa ko. Sa ayaw at sa gusto niya ay hindi kami maghihiwalay. Naiintindihan mo?" Maotoridad na saad niya bago lumabas at sinundan si Luella. Subalit hindi na niya ito nakita sa loob ng restaurant. Hindi alam ni Luella kung saan siya pupunta. Hanggang sa makarating ang sinasakyan niyang taxi sa isang park. Ipinasya niyang doon muna mamalagi. Laking pasalamat niya at nasa bulsa pa rin ang kanyang uniform ang ibinigay na tip sa kanya ng mga customers, kaya may pambayad siya sa taxi. Hindi niya alam kung saang parte ng Maynila ang park na iyon. Dahil weekdays at alanganing oras, ay mangilan-ngilang tao lamang ang nakita niyang naglalakad doon. Nang may makita siyang puno na malago ang mga dahon ay lumapit siya roon at umupo sa damuhan. Sumandal siya sa katawan ng puno habang patuloy pa ring umiiyak. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sa asawa o sa kanyang sarili. Sa bandang huli ay silang dalawa ni Brian ang kanyang sinisi. Pinaasa siya ng lalaki at maski wala naman itong sinasabi na mahal siya nito, ay umasa pa rin siya. At nagagalit siya sa sarili dahil minahal pa rin niya ito kahit alam niyang wala sa bokabularyo nito ang mga salitang mahal at seryoso. Para rito ay laro lang ang lahat at may katapusan. Hindi ba at sinabi nito na hanggang 1 taon lang ang kailangang itagal ng kanilang kasal? Ang buong akala kasi niya ay pareho sila ng nararamdaman. Pero laking pagkakamali pala niya. Hindi alam ni Anne kung ilang oras na siyang nandoon sa park, basta na malaya na lang niya na dumidilim na. Tumayo na siya at nabuo ang desisyon na pilitin ang sariling kalimutan na ang nararamdaman sa asawa dahil may ibang mahal na ito. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa mansyon. Halos manigas siya nang salubungin siya ng yakap ni Brian. Hindi niya alam kung ano ang una niyang magiging reaksyon. Kung magagalit ba siya o isusumbat dito lahat ng sama ng loob niya o ipakikita rito na hindi siya apektado sa nangyari. Ang huli na lang ang napagdesisyon niyang gawin. "My God, sweetheart, where have you been? I've been looking for you the whole day," madamdaming saad nito. Pinigil niya ang sariling madala sa sinasabi nito. "Pasensya na kung bigla ko nalang iniwan ang trabaho ko. Namasya lang ako sandali.
Malamig na saad niya na halos hindi tumitingin sa mukha nito. Ayaw niyang makita nito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Sinabi ko din sa'yo na gusto kong magtrabaho. Medyo may talim ang tinig ng tugon niya. Ang nasa isip niya ay baka ayaw siya nitong papasukin sa trabaho ay para hindi niya makita ang mga babae nito. Naramdaman na naman niya na parang may tumusok sa kanyang dibdib. Nagulat ito sa nahimigan sa kanyang boses. Okay, if that's what you want. Itinaas pa nito sa ere ang dalawang kamay. Listen, Luella. About what happened in my office. Gusto kong magpahinga, Brian. Putol niya. Hindi pa siya handa sa pag-uusapan ng nangyari kanina. Alright. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito bago matamlay na tumango. Saka na tayo mag-usap. Magpahinga ka na lang muna. Hindi na siya sumagot. Nilampasan na niya ang asawa. Dire-diretso na sana siya ng kanyang kwarto nang makasalubong niya ang abuelo. Apo, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nag-aalalang saad nito nang makita ng namumugto niyang mga mata. Iniwasan niyang tumingin kay Lolo Ipeng para hindi siya mapabulalas ng iyak at sabihin dito kung gaano siya nasasaktan ng mga oras na iyon. Napagod lang ako, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka ba, Iha? Opo, Lolo. Sige pa, magpapahinga muna po ako. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagtanong at tumango na lang. Dali-daling tinungo ang silid at nilak ang pinto. Ayaw naman niyang aminin ang dahilan ay alam niyang natatakot siyang masaktan sa sasabihin ni Brian. Baka kasi hindi niya makayanan kapag sinabi nito na mahal nito si Elisa at hindi siya. Na pagdating ng 1 taon ay hihiwalayan siya nito para pakasalan ang babae. Hindi na niya namalayan kung anong oras siya nakatulog. Basta pakiramdam niya ay mas grabe pa ang nangyari ngayon sa kanya kaysa nangyaring pagkidnap sa kanila. Nilapitan ni Lolo Ipeng si Brian. Nang makita siya nitong nakatayo sa balkonahe habang may hawak na kopita ng alak sa kamay. Brian? Bungad nito. Lo, kayo pala. Bakit hindi pa kayo natutulog? Nakangiting tanong niya. Nag-aalala kasi ako sa apo ko. Malungkot na sagot nito. Tumingin ito sa malayo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ayoko sanang isipin na kasalanan ko kung bakit siya nagkakaganon. Naramdaman niya ang emosyong hindi niya maipaliwanag ng mabanggit ang asawa. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagpayag sa pagpapakasal niyong dalawa. Nanatiling nakapako ang mga mata nito sa kawalan. Lolo, aniya saka humigpit ang pagkakahawak sa baso na may kaunti pang laman. Ayaw niyang marinig na nagsisisi ito sa pakikipagkasundo sa kanyang abuelo upang ipakasal sila ni Luella. Mag-asawa na sila ng apo nito, kanya na ang babae. Hindi ganyan dati ang aking apo. Masayahin at laging masigla noon si Luella. Pero nakikita ko sa mukha niya ngayon na parang lagi siyang malungkot at nasasaktan. Alam kong pinipilit niya lang itago sa akin iyon para hindi ako masaktan lahat nito. Ang ibig po ninyong sabihin ay ako ang may kagagawan kung bakit siya nagiging malungkutin at nasasaktan ngayon? Brian, iho, buntong hininga nito. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Lo, sabihin po niyo sa akin para alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung bulag ka lang o talagang wala ka lang pakialam. Kung hindi mo napapansin ay mahal ka ng apo ko, kaya siya nagkakaganyan. Sa pagkakataong iyon ay tumingin na sa kanya ang matanda. Napailing ito sa nakitang reaksyon niya. Nanlaki kasi ang mga mata niya at hindi nakapagsalita. Lingi dito dahil sa sobrang kaligayahan sa nalaman ay hindi siya makaapuhap ng salita. Lo, alam ko Brian na wala sa listahan mo ang tipo ng apo ko kaya hindi mo siya matutong mahalin. Malungkot na sabi nito. Napakunot noo siya. Pero ang hinihiling ko lang, bakit hindi mo tingnan ang mabuting ugali niya? Mapagmahal at mabuti siyang tao. Sigurado akong matututuhan mo rin siyang mahalin. Lo, hindi nyo naman po kailangang sabihin ang ganyan. Alam ko iho, pero ginagawa ko ito para sa kaligayahan ng aking apo. Putol nito. Alam ko maraming lalaking may gusto sa kanya at mabubuti din.
Kung hindi mo siya matutunang mahalin, maaari siguro sa pagkakataong iyon ay si Lolo Ipeng naman ang hindi niya pinatapos ng pagsasalita. Don't you ever do that, Lolo. Galit na saad niya. Isipin pa lang niyang may ibang lalaking hahawa kay Luella gusto na niyang magwala. Nagulat ito sa naging reaksyon niya. Anong sinabi mo, Apo? Don't you ever do that. Wala akong pakialam kung maraming lalaking nagkakagusto kay Luella. She's mine and I love her so much. Matapat na pahayag niya. Kumislap ang mga mata nito. You really love her, Iho? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Yes, it's just that hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang kanyang problema na hindi siya pagtatawanan. It's just that I don't know how to tell her. Nahihiyang dugtong niya. What? My God, Brian, you and Anne love each other and you're hurting each other too for that simple reason? Napapantastikuhang tanong nito. Look, Lolo, ever since hindi ako nanligaw, mga babae ang lumalapit sa akin kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Luella na mahal ko siya. Na mahal ko siya nang hindi niya iisipin na pinaglalaroan ko lang siya. Nahihirapan ang loob na paliwanag niya. Para siguro sa ibang tao ay napakasimple ng problema niya, pero sa kanya ay big deal iyon. Una dahil natatakot siyang tanggihan ng asawa, kahit sinabi na ng lolo nito na mahal din siya nito. Pangalawa ay baka hindi siya paniwalaan nito. Lumapit ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na ito. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Just follow your heart, Iho. Iyon lang at iniwan na siya nito. Kinabukasan back to work na si Anne at nagseserve siya sa isang table nang makita niyang papasok sa restaurant si Brian. Hindi niya maiwasang hindi ma-inlove dito nang makita kung gaano ito kagwapo sa get-up nitong jeans at gray t-shirt na pinatungan ng leather jacket at tinornohan ng sneakers. Nakasuot pa ito ng shades. Halos lahat ng babae sa loob ng kainan ay napatingin dito. Hindi maikakaila kung gaano kalakas ng apil nito sa mga kabaro niya. Huminto sa tapat ng pinto ang lalaki na animo ay may hinahanap, pero sa kanya nakatingin. Nagmamadali niyang tinapos ang ginagawa at dali-daling umalis. Nakita niyang palapit ito sa kanya, kaya lumihis siya ng daan. Dahil iniiwasan niyang mapatingin dito, ay hindi niya nakita na umiba ito ng daan at sinalubong siya. Nagulat na lang siya nang mabangga niya ito. Oops, sorry. Nakangiting saad nito bago tinanggal ang sunglasses. Napansin niyang nangingitim sa ilalim ang mga mata nito sanhi ng pagkapuyat. Ipinilig niya ang ulo ng maisip na baka kaya hindi ito nakakatulog ay dahil iniisip din siya. Ang balak niya ay iwasan ito. Pero nahawakan siya nito sa kanang braso niya upang pigilan ang kanyang pag-alis. We need to talk. Seryosong saad nito. Hindi mo ba nakikita ang oras ng trabaho? Mahinang sabi niya dahil nakakakuha na sila ng atensyon mula sa mga customers na kumakain doon. I don't care. I am the boss here and I will do what I want to do, even if it's still working hours. Brian, please. Nagsusumamong anas niya. Nagbabantang pumatak ang pinipigil niyang luha. Luella, listen about Eliza. Nagulat ito nang bigla na lang siyang mag-freak out. Shit, James, Brian. Ano pa ba ang gusto mo, ha? Galit na tanong niya saka iwinaksi ang braso niyang hawak nito. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan man sila ng mga tao doon. Luella, ganyan ka ba talaga kasama? Umiiyak ng saad niya. Alam ko wala kang kasalanan kung bakit minahal kita ng ganito. Dahil una pa lang ay sinabi mo na hanggang 1 taon lang tayo magiging kasal at pagkatapos ay kanya-kanya na tayo. Pero anong magagawa ko? Sa minahal ka ng letseng puso ko, kahit alam kong hindi ako ang mahal mo. Maniwala ka sa akin, pinigil ko ang sarili ko. Pinigil kong kalimutan kita at isiping baliwala ka lang sa akin. Pero bakit ganyan ka? Bakit mo ako ginaganito? Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin na mahal mo si Eliza para pasakitan ako. Halos habol niya ang hininga nang matapos niyang ilabas ang sama ng loob. Sa kanila na nakatingin ang lahat ng mga taong nasa loob ng restaurant.
kahit ang mga kasamahan niya ay tumigil sa ginagawa ng mga ito. Luella, you are so wrong. Alam ko masyado akong ambisyosa na isipin para magustuhan mo rin ako. Napasobra lang siguro ako sa nanlaki ang mga mata niya nang bigla nitong hawakan ang magkabilang pisngi niya. You talk too much, Mrs. Esquivel. Iyon lang at sinakop na ni Brian ang medyo napaawang niyang mga labi. Narinig pa nila ang pagsinghap ng mga tao sa paligid. Nang halos hindi na sila makahinga, isa kanilang nito pinakawalan ang kanyang mga labi. Pero hindi nito masyadong inilayo ang mukha sa kanyang habang hawak pa rin nito ang kanyang mga pisngi. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata habang nakaawang ang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Naguguluhan siya. Bakit siya hinalikan nito? Close that beautiful mouth before I lost my mind and kiss them like there is no tomorrow. Nangingiting bulong nito sabay lagay ng hintuturo sa baba niya para isara ang kanyang bibig. We need to talk first. Napatili si Anang bigla na lamang siyang lumutang sa ere at mabitawan ang hawak na tray nang baliwalang buhatin siya nito. Kaagad niyang ikinapit ang dalawang braso sa leeg nito sa takot na malaglag kahit alam niyang para lang siyang papel kung buhatin ito. Brian, ano ba? Ibaba mo nga ako? Tili niya. Ngingiti-ngiti lang ito habang buhat siya palabas ng restaurant at isakay sa kotse nito. Nang maiupo na siya nito ay tinangka niyang lumabas pero hindi niya mabuksan ang pinto. Wala na siyang nagawa na makaupo na ito sa tabi niya. What do you think you're doing? Kung wala ka lang magawang matino sa buhay mo. Subalit muli nitong sinakop ang kanyang mga labi kaya natigil ang kanyang pagtatalak. Sa pagkakataong iyon ay mas matagal at mas malalim ang halik na ibinibigay nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing hahalikan siya nito ay nanlalaki ang mga mata niya. Napangiti ito nang matapos ang halik at makita ang mga mata niyang nanlalaki sa gulat. One more word and I will kiss you again. Banta nito. Tumahimik na lang siya at hinayaan ito kung saan siya dalhin. Dahil sa puyat at pagod sa pag-iisip ay nakatulog siya sa kanilang biyahe. Nagising na lang siya nang may maramdaman siyang malambot na dumampi sa kanyang noo. Nabungaran niya ang nakangiting mukha ng asawa. Nang tumingin siya sa labas ng kotse ay madilim na ang paligid. Nasaan tayo? Paos na tanong niya. Dito sa private resort natin sa Tagaytay. Hindi niya napigilan ang pagtalon ng puso dahil sa tuwa nang gamitin nito ang salitang natin. Malamig, hindi niya sinasadyang sabihin iyon. Let's go inside, anito saka inalalayan sa pagbaba ng sasakyan. Na makapasok sila sa loob ng bahay bakasyunan ay namangha siya sa interior niyon. May isang sofa set sa sala na nakaharap sa dingding, sa pulos transparent na salamin kaya nakikita ang kagandahan ng view. Kitang-kita ang buong Tagaytay. Ang mga ilaw sa labas ay nakaka-relax tingnan. Sa gitna ng sofa ay may lamesa at may nakapatong na iba't ibang kulay na scented candles. Napansin niya ang dalawang pinto. Kung hindi siya nagkakamali ay kusina at kwarto iyon. Do you like it? Bulong nito. Tumango lang siya saka lumakad palapit sa dingding na salamin at tumanaw sa labas. Ano ang ginagawa natin dito, Brian? Seryosong tanong niya habang nakatingin sa labas. Naramdaman niyang lumapit ito sa kanya at tumingin din sa labas. May importante akong sasabihin sa'yo, mahinang saad nito. Naramdaman niyang parang hindi ito komportable. Nasaktan siya sa ginawi nito marahil ay hindi ito makapag-isip ng salita na hindi siya gaanong masasaktan. Kaunti na lang at muling papatak ang kanyang luha. Pinilit niyang magsalita para matapos na ang lahat at makapag-move on na siya. Kung nahihirapan ka sa gusto mong sabihin at nag-aalala na baka masaktan ako dahil inamin kong mahal kita, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Hindi niya maiwasang pumiyok sa huling sinabi. What are you saying? Naguguluhang tanong nito nang hawakan siya sa magkabilang balikat at iharap dito. Gusto mo ba ako ang magsabi na kaya tayo nandito ay dahil sasabihin mo na hindi mo ako mahal at hihiwalayin mo na ako sapagkat hinihintay ka ni Eliza? Sa sandaling ito ay hindi na niya napigilang pumatak ang luha. Parang gripo iyon na tuloy-tuloy ang tulo. Luella Ann, listen to me. Nandito tayo dahil gusto kong masarili ka. Gusto kong makasama ka at higit sa lahat. Bahagyang inilapit nito ang mukha sa mukha niya
na ang kamay nitong nakahawak sa mga balikat niya ay inilipat sa magkabila niyang pisngi para makita nitong mabuti ang kanyang mukha. Tiningnan siya nito ng masuyo. Nandito tayo dahil sasabihin ko sa iyong mahal kita. Mahal na mahal kita, Mrs. Luella Ann Angeles Esquivel. Sa narinig niya ay bigla siyang nanlambot. Mabuti na lamang ay naalalayan siya ni Brian. Are you okay, sweetheart? Nag-aalalang tanong nito habang inaalalayan siya nitong maupo sa sofa. Anong nangyari sa'yo? Inilihis niya ang mga mata bago sumagot. You just made me feel dizzy. Nahihiyang pag-amin niya. Naramdaman niyang nanigas ito sa kanyang tabi, pagkatapos ay bigla na lang itong humagalpak ng tawa. Really? I did that? Natutuwa pa ring tanong nito samantalang siya ay parang mansanas na sa pula ng mukha sa kahihiyan. Tiningnan niya ito ng matalim saka biglang tumayo, pero naagapan siya nito sa braso at hinila pabalik. Sa pagkakataong iyon ay bumagsak siya sa kandungan nito. Don't be mad, I'm just so happy that I made you feel dizzy. Natatawa pa ring pahayag nito. Brian, nakadama siya ng kaba. Biglang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Yes, sweetheart? Ano yung sinabi mo kanina? Bahagya siya nitong inilayo para makita ang mukha niya. Nakipagtitigin siya sa asawa para masigurado na totoo ang sasabihin nito. I love you so much, Luella Ann, that it hurts. Halos lumandag ang puso niya sa narinig. Mahal din siya ni Brian. Maling-mali siya sa kanyang iniisip. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? I know I'm just a jerk. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko para sa'yo. I was so scared to death that you might reject me. Kumislap ang mga mata niya sa tuwa. My God, Brian, hindi mo lang alam kung gaano katagal kong hinintay na sabihin mo yan. Sa una pa lang ay minahal na kita. Natatakot lang ako na isumbat mo sa akin hanggang 1 taon lang ang ating kasal. Hindi mo ba nararamdaman na mahal kita? Kahit hindi ko sinabi ay ipinararamdam ko. Well, nararamdaman ko kaya nga umasa ako. Pero iyong narinig ko sa office mo. Hush, sweetheart. Elisa is nothing to me. Isa lamang siya sa babae sa nakaraan ko. Pero narinig ko ang sinabi mo sa kanya na 1 taon lang tayo magsasama. Giit niya. Yes, I told her that, pero hindi ko sinabi sa kanya na pwede kaming magkabalikan. And besides, wala akong balak pakawalan ang asawa ko, kaya wala na siyang magagawa. Oh Brian, I love you that it hurts too. Nahihiyang pag-amin din niya habang namumula ang mga pisngi. Oh, iyon lang ang nanulas sa bibig nito bago muling sinakop ang mga labi niya. Pero sa sandaling iyon ay kaagad din siya nitong inilayo. Don't forget to close your eyes. Nakangiting saad nito. Nabibigla kasi ako kaya hindi na niya natapos ang sasabihin dahil naging abala ito sa pagtuklas sa kanyang mga labi. Napaungol siya nang ipasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig at makipaglaro sa kanyang dila. Brian, hinihingal na anas niya. Naramdaman na lang niya na lumutang siya sa ere. Binuhat siya nito patungo sa kwarto at maingat na ibinaba sa kama. God, I love you and I want you so much. Yun lang at muli siyang hinalikan nito. Isa-isa na nitong hinuhubad ang suot niyang damit nang makaramdam siya ng takot. Brian, mahinang tawag niya. Naramdaman nito ang kabang nararamdaman niya. This time ay pareho na silang nakahubad. Don't worry, sweetheart. I'll be gentle. Sa unang tangka nito ay halos manigas siya sa sakit na nararamdaman. Tumigil ito kahit alam niyang nahihirapan ito. Are you okay, sweetheart? Malambing na bulong nito bago sinakop muli ang kanyang namamagang mga labi dahil sa kakahalik nito. Pinakiramdaman niya ang sarili at nang maramdaman niyang kaya niya ang sakit ay tumango siya at sinabihang ituloy na nito ang ginagawa. Are you sure? May pag-aalalang tanong nito. Yes, iyon lang at itinuloy na nito ang pag-angkin sa kanya. Habang tumatagal ay nawawala na ang sakit at napapalitan ng sensasyong hindi niya maipaliwanag. Maya-maya lang ay napasigaw siya ng marating nila ng pareho ang rurok ng kaligayahan. Kapwa ni Namnam ni Brian at Luella ang katatapos lang nilang pagtatalik. Sa wakas ay na-consummate ang kanilang kasal.
Nakasandal ito sa headboard ng kama habang nakaunan siya sa dibdib nito. Tahimik lamang sila. Parehong masarap ang pakiramdam dahil sa kaligayahang nakamit nila sa pinagniig na isa't isa. Hinawakan ng lalaki ang baba ng asawa at itinaas iyon upang magsalubong ang kanilang mga mata. Ngumiti sila sa isa't isa at muli sanang magtatagpo ang kanilang mga labi nang may marinig silang katok sa pinto. Sino iyon? Nagtatakang tanong niya. Nagkibit balikat lamang ito at madalian siyang hinagkan sa labi bago tumayo upang tunguhin ang front door. Hindi na ito nag-abalang magsuot ng damit. Tinampot na lamang nito ang boxer shorts na nakakalat sa sahig at isinuot bago tuluyang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Brian nang makita kung sino ang nasa labas ng pinto. I can see na okay na kayo ni Luella, bungad ni Lolo Nicanor. Pinasadahan siya ng tingin ng dalawang matanda mula ulo hanggang paa. Hindi maiikaila ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Naisuklay na lang niya ang kamay sa buhok at napangiti bago pinatuloy ang mga di inaasahang bisita. Hindi talaga kayo nakapaghintay na makabalik kami sa mansyon? Kunwari ay sita niya. Well, apo, ani ni Lolo Nicanor, nang sabihin sa akin itong lolo ni Luella na pupunta ka ng restaurant para gawing happy ending ang story ninyo, naisip namin na baka kailanganin mo ang aming tulong dahil sa pagiging torpe mo. Natatawa pa ito habang nagsasalita. Pero mukhang nakaya mo namang mag-isa, natatawang singit ni Lolo Ipeng. Kayo talaga? Naiiling naturan niya. Pero hindi kayo pwedeng magtagal dito. Kapag nalaman ni Luella na nandito kayo at obviously alam ang nangyari sa amin, nangislap ang kanyang mga mata nang maalala ang nangyari sa kanila ng asawa. That was the best love-making he had ever done. Sigurado ako na mamumula ang buong katawan niya sa kahihiyan at baka hindi pa kayo harapin ng ilang araw. Napahalakhak siya. Natutuwa talaga siyang isipin kung paano namula ang babae. You look and sound really happy, James Brian. Masayang komento ng kanyang lolo. Tumango siya. Yes, Lolo, I'm so happy and thanks to both of you for bringing us together. Madamdaming pahayag niya. Masayang umalis ang dalawang matanda dahil naging successful ang ginawang kasunduan ng mga ito para sa mga apo. Samantalang bumalik na si Brian sa loob ng kwarto. Sino yung dumating? Bakit narinig ko na tumatawa ka? Kunot noong tanong ni Luella. Wala, may naligaw lang na dalawang matanda. Nangingiting sagot ng lalaki, saka muling nahiga sa tabi ng asawa at mahigpit na niyakap siya. May naligaw dito? Ulit niya. Nagtataka kung bakit may mga taong naligaw sa private resort na iyon. Yes, bulong nito sa kakinabig siya. Sinakop nito ang kanyang mga labi para patahimikin siya sa katatanong. Brian, anas niya nang putulin nito ang halik. Yes, sweetheart. I love you so much and I'm really happy. Madamdamang hayag niya. Nangingilid ang luha sa mga mata dahil sa labis na kaligayahan. Sweetheart, I love you too. Niyakap siya nito ng mahigpit. Alam ni Luella na ito pa lang ang simula ng kanilang pagmamahalan at marami pang masasayang mangyayari sa piling ni Brian. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na James, Brian at Luella Ann. Ang tunay na pagmamahal, inaalagaan, pinalalago, pinahahalagahan. At kapag nawala ito, hindi mo na alam kung mababalik mo pa ulit. Kasi ang true love minsan lang dumating sa buhay ng tao. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.